Desisyon na pansamantalang suspindihin ang pagsisimula ng EDSA rebuild. Umani naman daw yan ang suporta dyan sa Kamara. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Bago sa report ko, Sister L, masasabi ko lang, I feel you. Ayan, di ba Manang Milks? Diba? Mga papansin. Oo, kasi di ba, kasi tayo mga taga-media, marami tayong kaibigan na Yes. kukulitin tayo. Totoo ba? Totoo ba na merong lockdown? O totoo ba itong balita na to? Kaya kasama tayo sa pagpapalaganap ng mga tamang impormasyon. Yes. Maganda yung komentaryo mo, Sister L. Anyway, dito sa Kamara, sinusuportahan nga ang naging desisyon ni Pangulong Bongbong Marcos na suspindihin muna ang pagsimula ng EDSA Rebuild Project para bigyang daan ang mas maganda at epesyenteng plano. Ayon kay Parañaque 2nd District Representative-elect Brian Yamsuan, patuloy ito na nakikinig ang Pangulo sa sentimiento ng publiko. Sabi ni Yamsuan, hindi kwestiyon ang layunin na ipailalim sa rehabilitasyon ng EDSA para maging komportable at maayos ang ating mga pagbabiyahe. Pero anya, mas tama ang desisyon ni Pangulong Marcos na gumamit ng modern construction techniques para mapabilis na makompleto ang proyekto. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, 3.5 billion pesos kada araw ang nalulugi sa ating ekonomiya dahil sa sobrang traffic dito sa Metro Manila. Bago sinuspindi ni Pangulong Marcos ang proyekto, nakaschedule sana sa June 13 ang pagsisimula ng EDSA Rebuild mula Pasay City hanggang sa Shaw Boulevard segment at inaasang matatapos sa 2027. Ako si Milky Rigunan. Manang Milk. Para sa Yes, Sister L. Kumusta ang reaksyon ng mga kongresista dito sa impeachment laban kay VP Sara kanina? Mayroong panayamang 2-2 kay Senate President Chis Escudero. Ano ang kanilang saloobin ngayon? Dahil 28 Congress na ang sabi ni Senator Chis, sa kanila na ang bola after this. Alam mo, nalulungkot, disappointed. At kahapon, for the first time, ay nagpa-ambush interview si House Speaker Martin Romualdez. Ang sabi niya nga, ang bola ay nasa Senado na. Nire-respeto nila na na-risked. Supposed to be dapat kahapon ang readings ng articles of impeachment at ang sabi ng Senate President, hindi, June 11 na lang kasi unahin natin mga legislative measures. Ang sabi ng liderato ng Kamara, nire-respeto nila. Tama nga naman. Kasi nga ito ay resulta ng kulong na ipinatawag ni Pangulong Bongbong Marcos na LEDAC noong Webes sa Palasyo ng Malacanang. Ang sabi ng Pangulo, meron pa tayo mga natitira na mga LEDAC bills na dapat aksyonan. So ang tugon dito ng Kamara, o sige, sang-ayon kami sa Senado na ito muna. Pero pagdating naman sa impeachment, dapat naman daw pag ito ay sinabing June 11 ang pagbasa ng articles of impeachment, dapat naman daw ay sundin ang sabi naman ng House Speaker. Oh, so hindi masaya pala. Hindi sila medyo hindi masaya hindi masaya. Oo. Ayoko na mag-comment. At nasa Senado na ang bola kung ano ba ang mangyayari na sa impeachment trial, kung magpapatuloy, kung tatawid sa 20th Congress. Right. Magandang umaga, Sister L. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bye.